Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw Pilipinas at sa mga Pilipinong naabot ng online streaming at shortwave broadcast ng Radyo Pilipinas World Service. Ito po ang programang Ang Pilipinas Ngayon. Ako po si Win Peñano. Ngayon pong araw, amin pong ihatid sa inyo ang mga may init na balita sa bansa, gayon na rin ang mga balita sa probinsya, pagnenegosyo at sports. Kapaloob din po sa ating programa, maya-maya ang panayam kay National Food Authority o NFA Administrator Larry Lacson patungkol po sa 53 pesos suggested retail price ng Department of Agriculture. Gaya po ng aking nabanggit, napakikinggan po ang ating programa sa shortwave sa pamamagitan po ng ating mga shortwave frequency na 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Bukod po riyan, kami inyo rin pong napakikinggan sa mga streaming platform na PBS Receiver App, official Facebook page ng Radyo Pilipinas World Service maging sa aming official YouTube channel. Mga kababayan, simulan nating pasadahan ang mga balita sa araw na ito. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Ngayon po ay kasama na natin sa linya ng komunikasyon ang administrador ng National Food Authority o NFA. Walang iba kundi si Administrator Larry Lacson. Admin Lacson, magandang araw po. Si Win Peñano po ito ng Radyo Pilipinas World Service. Ay, magandang hapon sa mga taga-subaybay. Apo. Admin Lacson, nabatid po kasi namin na yung Department of Agriculture po o DA ay plano pong magpatupad ng 53 pesos per kilo na suggested retail price o SRP po sa bigas. Para po sa kabatiran ng ating mga kababayan, bakit po ito sinusulong ng Department of Agriculture? Una-una, kaya isinusulong ng departamento yan ay para sa gayon, no? Magkaroon ng affordable na bigas sa merkado. At yung presyo na yan, 53, ay base sa tala o gastos at data, no, na kasalukuyan, makatwiran yung 53 per kilo na yan. Opo. Nakabase po ba ito dun sa ating ipoproduce na bigas po dito sa ating bansa? Gayun na rin po yung mga ini-import natin po na bigas? Binabase po kasi yung local ko yan yung suggested retail price sa local na 53. Binabase po yan sa naging takbo ng presyo ng palay. Ngayon, kamukha po niya sa National Food Authority, ang presyo po ng ating palay ay lumaro sa 25 hanggang 26 average. Okay. So pag kinukumpute po namin yan, nasa sa mga 42 pesos per kilo po pag ginawa na yan bigas. So kung 42 at 53 ang pinaka-suggested retail price, meron pa pong margin na 11 pesos para po sa distributor at doon po sa retailer. So, tingin po namin yung 5 piso na margin kada kilo ay sapat na sapat para po sa isang disenteng pagninegosyo. Opo. Bali, Admin Lacson, base po dyan sa banggit nyo po kanina na yung 53 pesos po na per kilo po ng bigas ay makatwiran po. Bali po, kinonsidera po ba natin dito yung, syempre, yung tumaas na presyo po ng langis po sa pandaigdigang merkado, papunta na rin po dito, syempre sa Pilipinas, na tumaas nga rin po yung presyohan dito sa atin? Na-consider na rin naman yan yung sa presyo ng gasolina, of which ngayon naman bumababa na, no? Okay. Yun na lang yung kumbaga magiging, ang tawag namin dyan parang margin na pwedeng tumaas, bumaba yung sa logistics cost. Depende kung saan nanggagaling ang bigas. Let's say for example, kung dyan sa Bulacan lamang manggagaling ang bigas, papunta ng Maynila, mas mura na naman po ang magiging presyo
ng kada kilo ng bigas na tinatransport dito po sa papunta sa Maynila. Opo. So, tingin naman natin kung sabihin mo na 2 pesos ang transport cost, no? Mamumuhunan ang ating mga millers ng 42 to 44. Opo. So, meron pa rin pong 9 peso margin between the distributor at yun pong retailer. So, tingin namin na maganda pa rin po yun. Kanya po ang tingin ng Department of Agriculture nga dyan, yung 53 ay suggested retail price naman po yan. So probably pwedeng pumakas dyan ng kaunti or bumaba ng kaunti. Depende po yan sa lugar. Opo. Admin Lacson, medyo paling lang tayo ng konti. Sa panig po ng inyong tanggapan po sa National Food Authority, kumusta naman po yung procurement natin para po sa buffer stock po natin? Okay, as of yesterday, nakapamili na tayo ng kalahating milyong sako ng palay sa ating mga magsasaka, no? At patuloy pa rin tayong namimili sa ngayon, hinahabol natin lahat ng mga nag-harvest pa ngayon, kanya itinaas natin yung ating presyo ng palay sa ngayon. Kabuuan sa buong Pilipinas, merong 25 hanggang 30 na presyo, no? Na presyo ng palay, tuyo at malinis. Opo. Bali sir, matanong ko na rin po, yung sources po ba natin itong mga palay po natin, saan po ba? Dito sa local lang po ba or may mga inaangkat pa rin po ba tayo sa ibang bansa po? Matagal na tayong hindi nag-aangkat. Ang National Food Authority ay wala nang mandato para mag-angkat. Okay, no? Lahat ng ating binibili ay local. Mm-hmm. Lahat ng ating dinidistribute sa mga programa ng gobyerno, sa DSWD, sa OCD, sa Bentim Bigas Merna, lahat po yan ay produkto ng ating mga magsasaka. Opo. Since nabanggit nyo na rin po yung, syempre yung binibigay po natin sa mga ahensya rin po ng pamahalaan, may singil ko na rin po ba ito? Sapat naman po ba yung ating buffer stock lalo't inaasahan po yung pagpasok po ng tag-ulan tsaka yung typhoon season? So mga susunod na buwan po, bagay na nangangahulugan po ng paghahanda po na i-augment po para sa relief assistance. Tama. Sa ngayon, ang ating buffer stock ay tatagal ng 9 na araw kayang pakainin ng buong Pilipinas. Sa aming estimation, marami po yan kasi kahit nung panahon po ng pandemya, 2020, ganyan karaming bigas lamang din po ang na-distribute sa buong taon. No? Mm-hmm. So sa ngayon, nasa maghuhunyo na tayo, 9 days buffer stock, tingin po namin sapat na sapat po iyan at yan, namimili pa po tayo ng palay. So kung meron man pong lumalabas ngayon na bigas, mayroon naman pong pumapasok na palay na napapalitan. So hindi po, kumbaga kampante po tayo at tayo nakasisiguro na meron tayong huhugutin na bigas. Opo. Kapag dumating na ang bagyo-bagyo. Opo. Since nabanggit na rin po natin yan, Admin Lacson, pagdating naman po syempre sa budget, since gagastos nga po tayo dyan, kamusta naman po yung budget ng NFA pagdating po dyan sa paghahanda natin sa possible na relief assistance at yung buffer stock nga po mismo ng NFA? Sa ngayon, sapat naman ang pondo natin base sa plano, no? Budgeting plan natin at sa pondo na ibinigay ng ating pamahalaan under the General Appropriations Act. Sapat naman po yan, nakaprograma po lahat, hindi po natin nakikitang magkukulang ito. Opo. Admin Lacson, balik po tayo dito sa sa usapin po ng SRP implementation po ng DA. Bali, may gagawing karagdagang intervention po ba yung NFA kaugnay po rito sa plano ng Agriculture Department bukod po dun sa Benting Bigas Program, since parang medyo mas mataas po ng bahagya itong magiging SRP natin dun sa mga bigas? Yung SIP na 53 ay para po yan sa regular na tinitrade na local rice. Ibang-iba po ito sa programa natin sa Bentim Bigas. Si NFA wala pong ibang paghahanda na kailangan gawin dyan, kundi mag-report lang din sa Department of Agriculture just in case may makikita kami na hindi sumusunod sa SRP, no? Opo. Pero again, that's a suggested retail price. So we will encourage lang ating mga traders at retailers na sumunod sa suggested retail price. Opo. Bali, wala po ba tayong gagawin na mas pinalawak po ba na paglulunsad po ito ng Benting Bigas Program galing po mismo dito sa NFA para po at least maka-abot po dito sa mataas po na presyo ng kahit pa ng bigas po?
Ay, ano naman yon, given na yon, win, no? Talagang utos naman ng Pangulo na palawakin pa ito. Triplehin, ika nga, yung volume na lumalabas sa 20 bigas meron na. Tuloy-tuloy po yan, mahigit 1,000 outlets na po ang meron tayo niyan. At ang Department of Agriculture ang nangunguna dyan na pinaparami pa ito. Okay. At makikita natin na sa mga susunod na araw, buwan, hanggang 2028, dadami po yan. Opo. Admin Lacson, bago po namin kayo bitawan po ngayong araw, may mensahe po ba kayo sa ating mga kababayan po na nakikinig at nanonood po sa ating programa po? Well, ang inyo pong National Food Authority ay tagapag-imbak ng bigas at nang sa gayon ay Ayun, naputol ang ating linya kay Admin. Hello, Admin? Admin? Hello, Admin. Ayun, bigay na lang po. Naputol po tayo. Naputol nga. Anyway, tuloy-tuloy po ang National Food Authority sa pagbili ng palay para sa ating mga magsasaka at maganda po ang presyo namin. Ibenta nyo po sa National Food Authority ang inyong palay para sa gayon ay tayong may tustos sa 20 bigas meron na at sa ating pag-iimbak national buffer stock para sa kalamidad at mga emergencies. Apo. Maraming salamat po, Admin Lacson, sa napahiram niyo pong oras sa amin ngayong araw. Wala pong naman at magandang araw po sa lahat. Yan po, narinig niyo po ang ating panayam kay National Food Authority o NFA Administrator Larry Lacson. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala sa pagpapatuloy ng ating balitaan, ipinatutupad na ng pamahalaan ang lahat ng rekomendasyon mula sa pag-aaral ng Project NOAA. Ang nasabing pag-aaral ay isinagawa ilang taon na ang nakalilipas para tugunan ang matinding pagbaha. Ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., kabilang dito ang kasalukuyang Drainage Improvement Project sa G. Araneta Avenue sa Quezon City na agarang binabaha tuwing may malakas na pag-ulan. Anya, isa lamang ito sa mga kritikal na flood-prone areas na pinaprioridad ng gobyerno sa ilalim ng Oplan kontra baha. Isang bahagi lamang ito sa napakalaking plano. Ito yung mga pinapakita sa atin. Meron tayo kasing NOAA study na ginawa ilang taon na. Ngayon pa lang natin talagang ginagawa lahat ng mga rekomendasyon doon sa study na yon. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa kaugnay na balita, inaasahang matatapos na sa susunod na linggo ang pipe-laying activities sa G. Araneta Avenue habang target na simulan ang pagtatayo ng pumping station ngayon sa susunod na taon. Bagaman ramdam na ng ilang residente ang improvements ng proyekto sa nagdaang pag-ulan, iginit ni Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon na patuloy pa ring isusulong ang mga intervention at sisikaping matapos ang proyekto bago maghunyo. Sangayon din anya ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tapusin ang flood control projects bago ang tag-ulan na magsisimula sa pagitan ng huling linggo ng Mayo at unang linggo ng Hunyo, gayon din ang habagat sa ikalawang bahagi ng taon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Tuloy-tuloy ang pag-arangkada ng Oplan kontra baha sa buong Metro Manila kung saan lalo pang pinaigting ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang kanilang mga ikinakasang operasyon upang maiwasan na ang mga pagbaha lalo ngayong papasok na tag-ulan. Sa panayam ng programang Boses kay MMDA General Manager Undersecretary Nicolas Torre III, sinabi nitong mahigpit ang bilin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na matiyak na mabawasan
na ang mga lugar na karaniwang nalulubog sa tubig baha. Ilan nga sa mga aksyon na patuloy na ipinatutupad ng MMDA ang regular na declogging ng mga kanal at estero, dredging ng mga ilog at waterway, clearing operation sa mga illegal na istruktura at bara, regular na inspeksyon sa mga flood pumping operations at mas mabilis na deployment ng flood response teams. Gumagamit tayo ngayon ng mas data-driven approach at tinitingnan ang lahat ng mga flood-prone areas para medyo surgical. Talagang tinitingnan natin, bibisita at inaalam natin ang cost at yun kaagad ang ating inaaksyonan. Kasama doon yung tinitingnan natin saan ang mabagal na runoff at saan may mga bottlenecks sa drainage system. Ang bottom line, sir, ang objective natin ay hindi lang maglinis kundi siguraduhin na mas mabilis ang agos ng tubig, mas mabilis humupa ang baha at mas kakonti ang permisyong dulot nito sa tao at sa trapiko. Yan ang tinig ni MMDA General Manager Undersecretary Nicolas Torre III. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Walang patid ang pagkilos ng Administrasyong Marcos sa paghahanap ng paraan at solusyon upang tugunan ng epekto ng Middle East crisis sa Pilipinas, partikular sa enerhiya at presyo ng langis. Sa ikapitong Uplift Committee meeting na pinangasiwaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Malacanang, tinalakay ang pagpapaigting ng mga hakbang ng gobyerno sa linya ng transportasyon, food security at enerhiya. Ayon sa Presidential Communications Office o PCO, 4 ang nagsilbing priority areas ng pulong. Una ang repatriation at reintegration ng mga overseas Filipino worker o OFW mula Middle East kung saan pinatitiyak ng Pangulo ang ligtas nilang pagbalik sa bansa, gayon din ang kabuhayan, mga pagsasanay at iba pang oportunidad na tutulong sa mga ito na makapagsimula muli. Ikalawa yung pagtiyak na mayroong matatag na fuel supply ang Pilipinas. Kabilang din ang cash assistance para sa mga mahihirap at low-income household na isa sa mga pinakaapektado ng pagmahal ng presyo ng krudo. Ika-4 ang pagsisiguro na mananatiling abot kaya ang presyo ng pagkain at iba pang pangunahing bilihin sa bansa. Sa nasabi ring pulong, siniguro ng Department of Budget and Management o DBM sa Pangulo na mayroong sapat na pondo ang pamahalaan para maipagpatuloy ang mga programa ng Uplift hanggang sa pagtatapos ng 2026. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pinatitiyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga lokal na opisyal na direktang pakikinabangan ng kanilang mga nasasakupan, partikular ang mga nasa vulnerableng sektor, ang mga programa ng pamahalaan. Una nang pinangunahan ng Pangulo ang panunumpa ng mga bagong halal na national officers ng Provincial Board Members League of the Philippines o PBMLP. Ayon kay Pangulong Marcos, kailangan ang mas malakas na koordinasyon ng pamahalaang nasyonal at lokal upang matagunan ang gap sa mga komunidad at mapag-isa ang mga hakbangin sa pagpapaunlad ng lipunan. We should now view the national government and the local government as working together as one. Pagtibayin natin ang cooperation, ang koordinasyon ng local at saka national, at yan ang talagang magkaka-synergy and mararamdaman ng tao kagad. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Umakyat sa 76 ang transparency score ng Pilipinas base sa 2025 Open Budget Result. Ayon kay Budget Secretary Kim Robert De Leon, mas mataas ito kumpara noong 2021 kung saan may 68 na transparency score ang Pilipinas at 75 score noong 2023. Nalampasin din ng Philippine Development Plan ang target score na 71. Ang nasabing datos ay nagsisilbing sukatan kung maayos ba ang transparency ng pamahalaan
pamahalaan at kung matibay ba ang proseso laban sa katiwalian. Sa bawat piso anya ay nananakaw, apektado rito ang mga paaralan, ospital, pangkabuhayan at oportunidad para sa mga Pilipino. Bilin ng bagong kalihim sa kanyang mga kasamahan sa Department of Budget and Management o DBM, bawal ang mabagal at naghihintay. Din niya na sa DBM, bayan ang makikinabang at dapat bida ang mamamayan. Dito sa DBM, dito bawal ang pabagal. Sa DBM, dapat bawal ang maghihintay. Sa DBM, dapat bayan ang makikinabang. Sa DBM, dapat bida ang mamamayan. Budget Secretary Kim Robert De Leon. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Tiniyak ng bagong kalihim ng Department of Budget and Management o DBM na hindi na muling maaabuso ang pondo ng taong bayan. Sa pagharap ni DBM Secretary Kim Robert De Leon sa mga kawani ng Budget Department, nagbigay siya ng matinding babala laban sa korupsyon at maling paggamit ng pondo ng bayan. Anya, hindi niya papayagan na muling maabuso ang budget tulad ng nangyari sa flood control scandal. Klaro anya ang direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na bawat piso ay mapupunta sa tao at hindi sa korupsyon, hindi sa kapabayaan at hindi sa mga proyektong walang pakinabang sa mamamayan. We will not allow the budget to be abused again for another flood control scandal. Klaro ang direktiba ng presidente. Bawat piso mapupunta sa tao. Si Budget Secretary Kim Robert De Leon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang balita, proseso ng pag-a-apply para sa extension ng validity ng Certificate of Public Convenience mas pinadali na ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Ang kabuang detalye ihatid sa atin ni Mary Ann Bastasa. Pinadali na ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang proseso ng pag-apply para sa extension ng validity ng Certificate of Public Convenience o CPC ng mga Public Utility Vehicle Operators. Sa ilalim ng ilabas itong bagong Memorandum Circular, hindi na daraan sa formal hearing ang mga aplikasyon para sa renewal ng CPC basta't napanatili ng operator ang pagsunod sa mga kondisyon ng kanilang prangkisa. Ayon kay LTFRB Chair Attorney Vigor Mendoza II, ang hakbang ay bahagi ng pagsunod sa Ease of Doing Business Law at direktiba na rin ng Pangulo na pabilisin ang mga transaksyon sa gobyerno. Inatasan na ng LTFRB ang lahat ng operators na magkaroon ng valid at aktibong email address na gagamitin sa komunikasyon at pagsumite ng mga dokumento bilang bahagi ng digitalization efforts ng ahensya. Inaasahan namang magkakabisa ang memorandum bago matapos ang buwan. Mula sa LTFRB para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Maglalabas ang Department of Health o DOH ngayong linggo ng mga pinaigting na hakbang laban sa Ebola virus. Ito ay matapos ideklara ng World Health Organization o WHO ang outbreak ng Ebola virus bilang isang public health emergency of international concern. Ayon kay Health Secretary Ted Herbosa, unang inisyu ang mga katulad na alituntunin noong 2014 Ebola outbreak. Nakatuon ng bagong protocol sa mga sumusunod na hakbang, kabilang ang mas maigting na surveillance sa mga eroplano at barkong magmumula sa Democratic Republic of Congo o DRC at Uganda sa Central Africa. Lahat ng biyahero mula sa mga apektadong bansa ay isa sa ilalim sa screening at obligadong magsagot ng e-travel form. Ang mga sintomas ay agad i-quarantine.
Nilinaw naman ni Herbosa na walang dapat ikabahala ang publiko sa ngayon dahil ang babala ng WHO ay normal na pamamaraan lamang tuwing may ganitong uri ng outbreak upang alertuhin ang buong mundo. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Pinaigting pa ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang serbisyong pangkalusugan sa mga komunidad sa pamamagitan ng Local Initiative in Governance and Social Protection o LINGAP program. Layunin ng programa na tulungan ang mga lokal na pamahalaan na mapabuti ang pagpapatupad ng social protection at health programs para sa mga Pilipino, lalo na sa mahihirap at vulnerableng sektor. Inilunsad ang LINGAP noong Nobyembre ng nakaraang taon bilang bahagi ng Living No One Behind ng United Nations 2030 Agenda for Sustainable Development. Nakikilahok din ang DILG sa mga technical working group upang tugunan ang mga suliraning pangkalusugan gaya ng tuberculosis, cancer at antimicrobial resistance. Kasama rin ang iba't ibang ahensya sa pagpapatupad ng mga polisiya para sa healthy learning institutions, telemedicine at pagpapalakas sa barangay health workers. Sa ilalim ng LINGAP, target ng pamahalaan na mas mailapit ang serbisyong pangkalusugan sa mga komunidad at mga nangangailangang mamamayan. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Mga balita naman hinggil sa impeachment trial o paglilitis ng Senado sa kaso ni Vice President Sara Duterte, maaaring sa Hulyo pa masimulan. Ito'y matapos na magkasundo umano ang mga senador mula sa isinagawang caucus. Ang kabuang detalye ng balitang iyan ihahatid sa atin ni Nympha Asuncion. Maaaring sa July 6 na magsimula ang mismong impeachment trial o paglilitis ng impeachment court laban kay Vice President Sara Duterte. Bahagi ito ng napagkasunduan sa caucus na isinagawa ng mga senador kahapon ayon sa isang source. Sa napagkasunduan, magiging Lunes hanggang Miyerkules ang paglilitis at sisimula ng alas 2 ng hapon. Ang araw naman ng Huwebes ay ilalaan ng mga senator judges para sa paghahain ng pleadings. Kapag naabutan naman na ng pagbubukas ng sesyon matapos ang SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., gagawin ang sesyon bilang Senado tuwing umaga mula Lunes hanggang Miyerkules, habang gagawin ang paglilitis o impeachment trials mula Martes hanggang Huwebes nang mula alas 3 ng hapon. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, puspusan na ang paghahanda ng Kamara para sa nalalapit na pag-usad ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte Carpio. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service kay Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, tiniyak niya na planchado at dumaan sa masusing pagsusuri ang bawat detalye ng kanilang kaso. Ayon kay Ridon, bawat artikulo ng impeachment ay kanilang pinaghahandaan ng lubos upang matiyak ang matibay na laban sa Senado. Binigyang diin ng kongresista na may sapat at matibay na ebidensya ang prosecution panel. Kabilang sa kanilang asikasuhin ang pag-unseal o pagbubukas sa mga dokumento at formal na pagbubukas ng mga bank account ng mag-asawang Sara Duterte at Attorney Mans Carpio upang patunayan ang mga alegasyon nito. Ipinaliwanag din ni Ridon na hindi siya kasama sa mga kinasuhan hinggil sa issue ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC. Bagaman may ilang miyembro ng prosecution panel ang nadamay sa reklamo ni Attorney Carpio, nanindigan ng kongresista na hindi nito mabubura ang mga nakatalang bank transactions. Araw-araw na nga ho kami nagpupulong. Parang ito na nga ho yung talagang focus ng ginagawa ko namin ngayon dahil syempre constitutional duty po namin ito, no? So naghahanda ko kami sa bawat artikulo at nagpapasalamat ho kami sa Senate Impeachment Court na tinatakda na ho nila yung petsa ng paglilitis sa pagsapit po ng July.
maghahanda po kami. Talaga yung magiging presentasyon po ng amin pong ebidensya laban sa atin pong pangalawang Pangulo. Nag-handle ng unexplained wealth at yung pong violations po sa SAL and law. Tiyak naman ho tayo dyan sa kasapatan po ng ebidensya. Si Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Kinokonsidera ng House Prosecution Panel na magsagawa ng regular na pulong balitaan kaugnay sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Impeachment Trial spokesperson Zia Alonto Adyong, layo nitong maunawaan ng publiko ang mga proseso at maiwasan ang kalituhan hinggil sa mga isyung legal na inihain sa harap ng impeachment court ng Senado. Anya, pinaghahandaan ng prosecution team ang posibleng mas mahabang trial days, matinding public attention at madalas na pagtatanong mula sa media at publiko kaugnay sa kaso. Bagamat pinag-uusapan pa ang magiging format ng regular briefings, tiwala si Adyong na makatutulong ito lalo na't isa ang impeachment trial sa pinaka-binabantayang political at constitutional events sa bansa. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon. Tiniyak ng Commission on Elections o COMELEC na hindi maapektuhan ng kasalukuyang impeachment proceedings ni Vice President Sara Duterte ang paghahanda ng poll body para sa 2028 elections. Ayon kay COMELEC Chair George Erwin Garcia, bagamat laging may halong politika ang proseso ng impeachment, hindi anya makikisali ang komisyon dito. Anya, maagang naghahanda ang COMELEC para sa 2028 elections. Samantala, tatanggapin ng poll body ang lahat ng kandidatong tatakbo sa 2028 elections, subalit didinggin at pagpapasyahan kung may dahilan para ma-disqualify ang sinuman sa kanila. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Balita pa rin sa Senado, maghahain ng motion for reconsideration ang kampo ni Senador Ronald Bato de la Rosa matapos ibasura ng Korte Suprema ang kanilang hiling na Temporary Restraining Order o TRO laban sa posibleng pag-aresto at paglipat sa senador sa kustudiya ng International Criminal Court o ICC. Sa isang pahayag, sinabi ng legal team ni de la Rosa na gagamitin nila ang lahat ng legal remedy upang questionin ang naging desisyon ng Supreme Court. Si De La Rosa na dating PNP chief ay nahaharap sa reklamong crimes against humanity kaugnay ng madugong kampanya kontra illegal na droga noong administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mariin namang itinanggi ng senador ang pagkakasangkot sa umunoy extrajudicial killings. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon. Valid ang warrant of arrest ng International Criminal Court o ICC laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Ito ang binigyang diin ni Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro makaraang ibasura ng Korte Suprema ang hiling ng senador na maglabas ng TRO laban sa posibilidad ng pagpapaaresto sa kanya base sa inilabas na warrant of arrest ng ICC. Ayon kay Castro, lahat ng interpretasyon, evaluation at anumang resolusyon ng Korte Suprema kaugnay rito ay pinauubaya na ng Malacanang sa Department of Justice o DOJ. Sa ngayon, masasabi po natin na ang warrant of arrest ay valid laban dito kay Senator Bato de la Rosa. At ang lahat ng maaaring interpretasyon at evaluation na sabing resolution ng Supreme Court ay ibabato po natin
kay Secretary Frederick Bida. Si Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Ipinaubaya ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG sa Department of Justice o DOJ ang pagsusuri sa isinumpitan nilang findings kaugnay sa nangyaring barilan sa Senado. Inirekomenda ng CIDG na sampahan ng mga kaso si Suspended Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca at dalawa nitong tauhan kasunod ng pagpapaputok ng baril. Nanindigan si CIDG Director Major General Robert Alexander Moreco II na walang basihan ang paggamit ng mga armas ng tatlong individual sang-ayon sa Private Security Services Industry Act. Nakasaad sa batas na saka lamang maaaring gamitin ng baril kapag may agarang panganib at para sa self-defense o depensa sa ibang tao. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Balita sa mababang kapulungan, panukalang Anti-Political Dynasty Bill. Pasado na sa ikalawang pagbasa sa Kamara. Para sa kabuang detalye ng ulat, narito si Melanie Valdos Reyes. Aprobado na sa ikalawang pagbasa ng House of Representatives ang panukalang Anti-Political Dynasty Bill o House Bill No. 8389 as amended. Inaprobahan ng panukala matapos irekomenda ni Lanao del Sur Representative Z. Alonto Adyong, chairperson ng House Committee on Suffrage and Electoral Reforms, ang pinagsama-samang 17 magkakaugnay na House bills upang mabuo ang substitute bill. Sa ilalim ng panukala, itinuturing na political dynasty ang konsentrasyon o dominasyon ng kapangyarihang politikal ng mag-asawa o mga magkakamag-anak hanggang second degree of consanguinity o affinity. Ipinagbabawal din sa mga magkakamag-anak hanggang second degree ang sabay-sabay na pagtakbo o paghawak ng elective positions sa parehong national, provincial, city, municipal o barangay government, kabilang ang pagtakbo sa parehong legislative district para sa House of Representatives. Kapag naisabatas, ito ang magiging kauna-unahang komprehensibong batas laban sa political dynasties mula ng ratipikahan ang 1987 Constitution. Ipinapakita rin ito ang malawak na pagsuporta ng Kongreso sa matagal nang hinihintay ng panukalang batas laban sa political dynasties. Ang naturang panukala ay kabilang din sa mga priority legislative agenda sa ilalim ng LEDAC at inendorso ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang panukala iniakda ni House Speaker Faustino Boje D at Majority Leader Sandro Marcos. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sinusuri na ng Department of Education o DepEd ang kahilingan ng mga pribadong eskwelahan na magtaas ng matrikula para sa school year 2026 to 2027. Nasa kabuuang 842 private schools ang nag-apply para sa tuition and other school fees o TOSF increase. Sa 17 rehiyon, 14 ang interesadong ipatupad ang TOSF hike. Samantala, hindi naman humiling ng TOSF increase ang Regions 5, 8 at 10 at Cordillera Administrative Region. Iginit ng DepEd na pinapayagan ang private schools na magtaas ng matrikula basta transparent, justified at patas sa mga magulang. Samantala, dapat namang mapunta sa sahod, allowance at iba pang benepisyo ng faculty at staff ang 70% ng kita mula sa fee increase habang ang 30% maximum ay para sa institutional development, student assistance at pagbalik ng investment. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
Ilulunsad ng Social Security System ang SSS Palengke Caravan simula May 25 hanggang May 31. Layon ng information at coverage drive na mas mailapit sa publiko ang serbisyo ng ahensya sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kabilang sa alok na serbisyo ang SS number issuance, member data change, SS records at contributions verification, PRN generation, loan application at iba pa. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Patuloy ang pagsusumikap ng Philippine Fiber Industry Development Authority o FIDA upang maipakilala at mapalago ang industriya ng abaka sa bansa. Ito'y upang maiangat ang kabuhayan ng mga magsasaka ng abaka na matagal nang napabayaan. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service kay FIDA Executive Director Ali Atienza, sinabi nito na nais niyang ang mga asawa o pamilya na mismo ng mga magsasaka ang gagawa ng mga produktong nanggagaling sa abaka. Ani Executive Director Atienza, inatasan niya ang mga Regional Director na makipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan para sa pagsasagawa ng mga pagsasanay hinggil sa paggawa ng mga produkto mula sa abaka at sa posibleng pagbuo ng marketplace para sa abaka-based products. Ayon pa kay Atienza, sa laki ng raw materials na in-export natin, 10% lamang ang kinikita ng bansa rito. Dagdag pa niya, halos 87% ng supply ng abaka ay nanggagaling dito sa Pilipinas, kaya kung tayo na mismo ang gagawa ng finished product ay maaari pa itong makapagbigay ng dagdag kita sa bansa. Pilipinas lang po talaga ang abaka. And buong eastern border ng Pilipinas may abaka. In fact, we are only utilizing probably about 10% of what we have. And right now, it is a $1 billion industry. Na ang tinitignan po natin, at talulungkutin ako dahil out of $1 billion, Philippines is only earning 10%, $100 million. At pinaka nakakalungkot dahil yung farmers are only getting the 10% of 10%. Na yan po ang hinahanapan natin ng paraan para yung mga farmers natin ay kumita ng mas malaki. Kaya po tayo nag-iisip, buti na lang at physics major ako, kaya nag-iisip tayo ng mga iba't ibang mga produkto na pwedeng gawin para sa ganoon mapalaki natin ang kita ng mga farmers. And we are exporting, not raw materials dapat. We should export finished products. FIDA Executive Director Ali Atienza. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon. Philippine Coast Guard at Maritime Industry Authority lumagda ng isang kasunduan para sa mas pinalawak na koordinasyon at monitoring sa Maritime Cadet Training Program. Ang kabuang ulat ihatid sa atin ni Lawrence Tanhoco. Lumagda ng isang Memorandum of Agreement o MOA ang Philippine Coast Guard at Maritime Industry Authority o Marina para sa Cadets Onboard Data Sharing sa National Headquarters ng PCG sa Port Area, Maynila. Layunin ng kasunduan ng palakasin ng koordinasyon at monitoring sa Maritime Cadet Training Programs sa pamamagitan ng Cadets Onboard Training Monitoring System. Sa ilalim ng kasunduan, magkakaroon ng data sharing ng mga record ng kadete kaugnay ng onboard training sa mga barkong rehistrado sa Pilipinas na bumabiyahe sa domestic trade. Pinangunahan ng ceremonial signing ni PCG Commandant Admiral Ronnie Hilgavan, PCG at ni Marina Deputy Administrator for Planning Nenita Atienza. Nagpasalamat naman si Gavan sa patuloy na pakipag-ugnayan ng Marina sa pagpapalakas ng shipboard training at paghubog ng mas mahusay na mga Filipino seafarers. Ayon sa PCG, bahagi ang kasunduan ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na paigtingin ang maritime governance at pagsusulong ng kaligtasan ng buhay at ari-arian sa karagatan. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon.
At yan po ang mga pangunahing balita sa ating bansa. Samantala sa pagbabalik po ng Ang Pilipinas Ngayon, papasadahan naman natin ang mga ulat sa probinsya sa pamamagitan ng ating mga kapatid na himpilan mula Luzon hanggang Mindanao. Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot. Mahal ang gamot. Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa. Mr. President, pwede pa yakap. Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines. Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital. Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit. May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care. Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho, isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Umakyat na 50 hagdan sa isang araw. Nalaman sa pag-aaral ng Tulane University na ang pag-akyat ng mga 50 hakbang sa isang araw ay makakabawas sa panganib ng cardiovascular disease ng hanggang 20%. Sinasabi ng mga researcher na ito ay katumbas ng paglalakad ng 10,000 hakbang sa isang araw. Kaya, iwasan muna ang elevator at humakbang. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, dakuan naman natin ang mga balita sa probinsya. Una sa ating balitang probinsya, Regional Yarn Production and Innovation Center may malaking tulong sa mga mamayan ng Vintar, Ilocos Norte. Para sa kabuang detalye ng balitang yan, narito ang ulat ni Jude Pitpitan mula RP Lawag. Dakkel ti manamnama nga epekto ti Regional Yarn Production and Innovation Center iti ili ti Vintar. Dayta pasilidad ket manamnama nga aglukat into no Hulyo 3. Segon kini Mayor Richard de Gala, apagiso ti panaka-establisher daytoy gapo ta kalikagom damay sublit industriya ti panagabel iti nasao nga ili. Malasin ngamin iti sustainable a supply ti panait para iti abel. Makatulong pa iti nasao nga pasilidad karag iti manalon gapo ta mabalinda nga ag-supply karag iti raw materials kas iti kawayan, kapas, pinya, abakaken da dumapay mula ang mabaling aramidan a panait. Itagdama ng rugin ti lokal a gobyerno a nagpamula ti kawayan ken adamat ti 10 hectares. Adaga na kumita dagiti manalon a pagmulaan ti kapas. Namuan na tinasaw nga proyekto ket nagbinuligan iti Department of Science and Technology ken lokal a gobyerno iti nasao nga ili. Manipod iti syudad Dilawag, Jude Pitpitan para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Salamat Jude. Samantala, balita pa rin mula sa Ilocos Region. Nasa humigit 74% ng mga bata sa rehiyon ng Ilocos fully vaccinated noong 2025 ayon sa tala ng Philippine Statistics Authority. Para sa kabuang balita, narito si Glenda Sarak ng RP Ago. Nakagunod ti Ilocos Region iti 94.3% a fully vaccinated nga ubing kas may basar iti national schedule. Inwaragawag dayto iti Philippine Statistics Authority ni PSA Region 1 kabayatan ti Dissemination Forum iti resulta ti 2025 National Demographic and Health Survey wenno NDHS anaanga idi Mayo 20 iti ilit ti San Juan, La Union. Sigon kini Teresa Olarte, Supervising Statistical Specialist ti PSA Region 1, sakop ti 94.3% a fully vaccinated dagiti ubing nga agtawan iti 12 aging iti 23 a bulan. Kinunati ahensya ang nakaawat dagitoy nga ubing iti vaccination sakbay ti survey kas may basar iti vaccination card wenno iti testimonya ti inada. Iti entero a Pilipinas. Ti Ilocos Region ti nakagunod iti kangatuan a vaccination rate bayat a kababaan ti Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao wenno BARM ang naka-record iti 13.0% kas may basar iti resulta ti 2025 NDHS. Manipod Ago o La Union, Glando Bakungan Sarak para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat Glenda. Samantala mula Luzon, tawid naman tayo sa Kabisayaan. Borongan Integrated Agriculture and Floriculture Project, pinuri ng Department of Environment and Natural Resources Region 8. Ang kabuang ulat hatid ni Sok Aberia ng RP Borongan. Gintagusian DNR8 an Integrated Agriculture and Floriculture Project at Ecosystem Research and Development Bureau Barangay Bako nga syudadhan Borongan nga gini-implementari Borongan Integrated Apiculture and Floriculture Farmers Association na BIAFA kundi ng mga membro ay nagbalik loob ang gobyerno durante ng gindumara nga second quarter Summer Island Natural Park Protected Area Management Board meeting nga syudadhan naglabayng adlaw. Apos yun ang implementasyon ng nga proyekto ang gingo-kultibara greenhouses in High Valley Flowers ug adit Anthurium, Rosal, Canamumo, Daisy, Bibes Breath o Bougainvillea samtang ipapadaman pagtanom ng lemongrass nga nakakabulig pagproteher kontra erosyon ni tuna nga surok na income biyapa nga nakapagbalit siya na por luminos kantidad 17 mil de pesos. Gintagan hinduan ng DNR kinanglan pakasgan ang pagbubroblog at mga ahensyan gobyerno biyafa hara integrasyon ng mga kaapi ng asosasyon nga magkamayan ng sustainable nga pagkabuhi agud maibsan iton pressure pagtutulos sa mga natural nga rekurso lugod kabulig pa ang komunidad na pagproproteher at mga natural nga bahandi ang kagaguban. Para sa Bagong Pilipinas, Sok Aberia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat Sok mula Samar. Lipat naman tayo sa Leyte. Young farmer ng Southern Leyte, kwalipikado sa Filipino Internship Program sa Taiwan. Si Ria Mikate ng RP Sogod sa detalye. Kwalipikado sa Batch 7 sa Filipino Young Farmers Internship Program sa Taiwan ang usa ka batanon maguma gikan sa St. Bernard, Southern Leyte. Partikular nini si Janica Kabilan Polon mulupyo sa Barangay Tambis 1 di nakatambong na sa pre-departure orientation nga gipagayon sa Agricultural Training Institute sa Diliman isip pagpangandam sa International Agricultural Internship sa Taiwan. Matod pa sa Agricultural Training Institute tumong sa maong orientasyon nga mapalambo ang kaibalo kana sa pagsalig sa mga kabataang maguma nga moapil sa programa. Ang mga programa sa kanisyatiba nga nagtumong sa paghulma sa bagong henerasyon sa modern nga agrikultura isip tubag sa nagkatiguang nga populasyon sa mga maguma sa kalibutan. Balita gikan sa Radyo Pilipinas Sugod. Kini si Ria Mikati para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat Ria. Samantala mula Kabisayaan, kambyo naman tayo sa Mindanao.
Department of the Interior and Local Government Region 10, kaisa sa pagdiriwang ng Ease of Doing Business Month. Ang kabuang ulat hatid ni Romy Kapinpuyan ng RPCDO. Misalmot ang mga personnel sa Department of the Interior and Local Government Region 10 sa pagtanaw sa audiovisual presentation alang sa 2026 Ease of Doing Business Month celebration din sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Ang kalihukan subay sa Memorandum Circular No. 2026-0002 nga tumo nga mapalambo ang kahibalo sa mga programa sa EODB ug mapalig-on ang pagsalig sa publiko sa serbisyo sa gobyerno. Gipasiugda sa AVP ang tema karon tuiga nga Achieving Results Through Transparency and Accountability, ARTA, towards a more productive bagong Pilipinas. Gipahayag sa DILG-10 ang ilang suporta sa Anti-Red Tape Authority o ARTA sa pagpakusog sa transparency, responsibo ug citizen-focused nga pagdumala. Gikan sa Radyo Pilipinas Cagayan de Oro, Romy Kapinpuyan para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat Romy, mula Cagayan de Oro, lipat naman tayo sa Zamboanga. Farm to Market Road Project ng Philippine Rural Development Project sa Zamboanga, Sibugay, inisyuhan ng no objection letter ng Department of Agriculture. Si Leslie Cubol ng RP Zamboanga sa detalye. Gisyuhan ng no objection letter 1001 sa Department of Agriculture ang giproponer nga Farm to Market Road Project sa lungsod sa Ipilog Titay, Zamboanga, Sibugay ubos sa Philippine Rural Development Project o PRDP. Kinialang sa rehabilitation o concreting sa Logan, Bakalan, Dumandan, Supit, Kulasian, Malagandis, Nucanan, FMR sa nasangpit nga mga lungsod. Ang NOL1 ang opisyal nga dokumento nga nagtugot sa mga lokal nga pangagamahanan nga ipadayon ang proseso sa procurement o pagbid alang sa konstruksyon sa FMR nga nagkatidad og dulan sa 350 milyones pesos. Migula ang NOL1 human nakasumeter ang mga LGU sa mga gikinahanglang dokumento sama sa detalyadong plano sa engineering o pagmatuod nga nahitukma kini sa gabayan sa DAPRDP Scale Up. Ang kalsada dako ga ikatabang alang sa dali nga paghatod sa mga produktong agrikultural sa kamerkaduhan sa lalawigan. Ang awarding ceremony gipangluhan ni DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr. kauban ang mga opisyal sa DAPRDP Mindanao Cluster o Sibugay Governor Dulcian K. Hopper. Gikan diri sa Radyo Pilipinas Zamboanga, kini Celeste Cubol para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat Leslie mula Zamboanga, kawing naman tayo sa Caraga. Department of Agriculture Caraga matagumpay na na-turn over ang nasa 5 milyong pisong halaga ng biosecured piggery sa Tubay Cooperative. Si Dayanara Haken ng RP Butuan sa detalye. Nag-turn over ang Department of Agriculture o DA Caraga Livestock Program o 5 million pesos nga biosecured piggery ngadto sa La Gracia Farmers Agriculture Cooperative sa Tubay, Agusan del Norte, Baguhay lamang. Kiniaron mapalambo pa ang industriya sa baboy sa rehiyon sa Caraga. Ang maong pasilidad pagabuhian og 100 ka finisher nga baboy nga gilauman nga makatabang sa pagpadaghan sa supply sa karne o pagpalig-on sa presyo niini sa probinsya sa Agusan del Norte. Gisiguro usab sa DA nga ang pasilidad adunay modernong ekipo ug teknolohiya aron maprotektahan ang mga binuhi batok sa mga virus ug makamatay nga sakit isip kabahin sa biosecurity measures sa proyekto. Ang proyekto gipondohan ubos sa Integrated National Swine Production Initiatives for Recovery and Expansion kang INSPIRE program sa DA nga nagtumong sa pagpalig-on o pagbangon sa industriya sa pagbuhi sa baboy sa nasud. Para sa Bagong Pilipinas, Dayanara Hake, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat Dayanara mula Caraga, kawing naman tayo sa Region 10.
Mga magsasaka sa lungsod ng Iligan, pinayuhang huwag na munang magtanim bilang paghahanda sa El Nino. Si Sheriff Timhar Habib Majid ng RP Iligan sa detalye. Gipahimang nuan sa Iligan City Agriculturist Office ang mga mag-uuma sa dakbayan nga dili sa magtanom hangtod wala pay official nga advisory gikan sa Department of Agriculture kon DA kalabot sa umaabot nga epekto sa El Nino. Sumala ni City Agriculturist Mary Ann Belli, nakasinati na og hulaw ang Iligan maong giila na sa ilang buhatan ang mga sapa, suba ug uban pang tinubdan sa tubig nga mahimong temporaryong magamit sa mga mag-uuma. Gipasalisab ni Belli nga adunay andam nga tabang ang lokal nga pangagamhanan alang sa mga mag-uuma kung mosamot ang epekto sa El Nino. Lakip ng pag-apod-apod sa mga liso alang sa backyard gardening, mga tanong nga mabuhi bisan sa hulaw, ug pipila ka mga drum alang sa mga farmer association nga duol sa mga tinubdan sa tubig. Hugod sa matud niya ang koordinasyon sa ilang buhatan sa DA, National Irrigation Administration ug sa City Disaster Risk Reduction and Management Office aron masiguro nga adunay andam nga tabang alang sa mga maapektuhan nga mga mag-uuma. Kahidumduman nga mipagawas na og El Nino alert ang DOST Pag-asa human gitaho nga adunay 79% posibilidad nga mahitabo ang El Nino tali sa Hunyo ug Agosto 2026 ug mahimong magpadayon hangtod sa sayong bahin sa 2027. Gikan sa Radyo Pilipinas Iligan, kini Sheriff Timhar alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po mga pangunahing balita sa ating mga kapatid na himpilan sa iba't ibang dako ng bansa. Samantala, mula balitang probinsya, tunguhin naman natin ang mga may init na balita sa larangan ng pagninegosyo at kalakalan na ihahatid sa atin ni Steph Vicente sa pagbabalik po yan ng Ang Pilipinas Ngayon. Makalipas lamang po ang ilang paalala. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Narinig mo na ba ang yellow, orange at red warning system ng Pag-asa para sa malakas na ulan at pagbaha? Madali lang yan tandaan. Yellow, kapag posibleng magkaroon ng baha sa mga mabababang lugar o sa mga malalapit sa ilog dahil ito sa malakas na pag-ulan sa loob ng 1 oras o higit pa. Kapag naka-yellow warning, maging alerto at mag-monitor na ng panahon. Orange warning naman, kung mas mataas na ang tsansa ng pagbaha at landslide dahil sa matinding pag-ulan sa loob ng 1 oras o higit pa. Kaya naman maghanda na sa posibleng paglikas. At kapag may red warning naman, nako, eto na. Panigurado ng babahain ang mga mapapapang lugar at magkakaroon ng landslide, kaya pinapayuhan ng mag-evacuate ang mga tao. Sumunod sa payo ng LGU kung kinakailangan ng lumikas ng inyong pamilya papunta sa evacuation center. Sa susunod na marinig mo ang color-coded rainfall warning na ito, alam mo na, #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Ngayong tag-ulan, kasabay ng baha ang banta ng leptospirosis, isang sakit na dulot ng bakterya mula sa ihi ng hayop, kadalasan mula sa daga. Narito ang mga dapat tandaan para makaiwas. Iwasang lumusong sa baha kung hindi kinakailangan. Kung lumusong, agad na maghugas o maligo gamit ang sabon at malinis na tubig. At kung may sintomas, agad na kumonsulta sa doktor para sa tamang gamutan. Protektahan ang sarili at pamilya. Iwas leptospirosis, iwas peligro. Stay safe, kabayan! Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, nagbabalik na po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon at narito na po ang segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Nakapagtala ang Pilipinas ng mas mababang balance of payments o BOP deficit noong Abril ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas at ito na ang pinakamaliit sa nakalipas na 3 buwan.
Bumaba ang kakulangan sa 2.124 billion US dollars mula sa 2.637 billion US dollars noong Marso at 2.558 billion US dollars noong Abril ng nakaraang taon. Ito rin ang pinakamababang antas mula Enero at ika-6 na sunod na buwan na may deficit ang bansa. Sa kabila nito, lumaki ang kabuang BOP deficit sa unang 4 na buwan ng taon sa 7.411 billion US dollars, mas mataas kumpara sa parehong panahon noong nakaraang taon. Ayon naman sa mga ekonomista, nakatulong sa pagliit ng deficit noong Abril ang patuloy na pagpasok ng dolyar mula sa remittances at BPO sector, pati na ang bahagyang pagbuti ng capital flows at pagbaba ng import bill. Gayunpaman, nananatiling hamon ang malawak na trade gap at panlabas na pressure na nakaapekto sa kabuang performance ng BOP. Samantala, tumaas ang remittances ng mga overseas Filipino at umabot sa 2.874 billion US dollars noong Marso, habang lumaki rin ang trade deficit ng bansa. Sa hiwalay na ulat, bahagyang bumaba ang gross international reserves ng bansa sa 104.328 billion US dollars sa pagtatapos ng Abril, ang pinakamababang antas sa loob ng higit isang taon. Sa kabila nito, tiniyak ng BSP na sapat pa rin ang reserba bilang panangga sa panlabas na panganib at kaya nitong tustusan ang pag-aangkat at utang ng bansa. Inaasahan ng Central Bank na magtatapos ang taon na may mas malaking BOP deficit na 7.8 billion US dollars, habang target namang umabot sa 111 billion US dollars ang gross international reserves pagsapit ng katapusan ng taon. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, umaasa naman ang National Dairy Authority o NDA na madoble ang kanilang pondo sa susunod na taon na maaaring umabot sa 4.88 bilyong piso upang mapalakas ang produksyon ng gatas sa bansa. Ayon kay NDA Administrator Marcus Antonius Andaya, target nilang simulan ng pagtatayo ng hindi bababa sa 3 bagong stock farms sa taong 2027 na planong ilagay sa Baguio City, Sorsogon at Negros Island. Tinatayang aabot sa 50 milyong piso ang gagastusin sa bawat farm na sasaklaw sa 50 ektarya at kayang mag-alaga ng hanggang 150 dairy cattle. Bahagi ng pondong hinihiling ng ahensya ang 1.5 bilyong piso mula sa pambansang budget upang pondohan hindi lamang ang mga bagong proyekto kundi pati ang kanilang mga regular na programa. Inaasahang madaragdagan pa ito sa pamagitan ng pagpapatupad ng Animal Industry Development and Competitiveness Act na lilikha ng 20 bilyong pisong pondo para sa livestock sector. Sa ilalim ng pondong ito, may nakalaang pondo para sa food safety, herd build-up at pagpapaunlad ng feeds at forage. Sa kasalukuyan, may 4 ng aktibong stock farms ang NDA sa iba't ibang bahagi ng bansa at may isa pang pasilidad sa Bukidnon na inaasahang magbubukas ngayong taon. Posible ring madagdagan ang kanilang pondo mula sa milk feeding program ng Department of Education kung magpapatuloy ang suporta ng pamahalaan. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Sa iba pang mga ulat, nagpalabas naman ang Fertilizer and Pesticide Authority o FPA ng preventive suspension laban sa 5 fertilizer companies dahil sa umano'y paglabag sa mga umiiral na batas at regulasyon ayon sa Department of Agriculture o DA. Sinabi ng DA na ito ay kasunod ng mga ulat hinggil sa pekeng produkto, maling label at hindi otorisadong distribusyon na natukoy sa isinasagawang investigasyon at monitoring operations. Hindi muna isinapubliko ang pangalan ng mga kumpanyang sangkot habang hinihintay ang pinal na resolusyon ng mga kaso. Sinabi ng ahensya na ang hakbang ay isang precautionary measure upang maprotektahan ang mga magsasaka, mamimili at ang publiko habang nagpapatuloy ang verification. Pansamantala ring tinanggal sa listahan ng mga rehistradong fertilizer handlers at produkto ng FPA ang mga apektadong kumpanya. Ayon kay FPA Executive Director Glenn Estrada, kabilang sa mga paglabag ang pagtanggi sa inspeksyon, pagbebenta ng peke at substandard na pataba, maling paglalagay ng label at paglabag sa mga kautusan sa distribusyon. Binigyang din naman ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. na paigtingin ng pamahalaan ng pagpapatupad ng batas upang maprotektahan ang mga magsasaka at matiyak ang integridad ng mga programang pang-agrikultura ng gobyerno. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, magbebenta ang Philippine Deposit Insurance Corporation o PDIC ng mga real property sa Visayas at Mindanao sa pamamagitan ng Electronic Public Bidding o e-bidding. Ayon sa ahensya, tatanggap ng mga bid mula alas 9 ng umaga ng Hunyo 17 hanggang 1:00 ng hapon ng Hunyo 18 habang bubuksan naman ang mga ito sa alas 2 ng hapon sa parehong araw. Kabuang 44 na ari-arian ang ilalabas sa bentahan, kabilang 9 na matatagpuan sa Coronadal City. Kabilang o karamihan sa mga ito ay binubuo ng mga residential at agricultural lots na may lawak na mula 80 square meters hanggang 11.5 ektarya na nasa iba't ibang lalawigan gaya na lamang ng Cebu, Iloilo at Agusan del Norte. Maaaring tingnan ng mga interesadong mamimili ang kumpletong detalye at proseso ng bidding sa opisyal na e-bidding portal ng PDIC kung saan kinakailangan ang isang beses na pagpaparehistro bago makasali. Hinihikayat din ang mga bidder na magsagawa ng masusing pagsusuri sa mga ari-arian kabilang ang kondisyon at status ng pagmamay-ari nito. Ang kikitain mula sa bentahan ay gagamitin ng PDIC upang mabayaran ang mga pinagkakautangan ng mga nagsarang bangko kabilang ang mga depositor na may hindi insured na deposito at upang mapalakas ang pondo para sa deposit insurance claims. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa pagtatapos ng ating segmento, narito na ang palitan ng salapi ngayong araw, Mayo 21 ng taong 2026. Ang US dollar ay katumbas ng 61 pesos and 73 centavos, habang ang Japanese yen naman ay 39 centavos. Ang Singaporean dollar ay 48 pesos and 34 centavos, habang 4 centavos naman ang South Korean won. Ang Chinese yuan ay 9 pesos and 8 centavos, habang ang Hong Kong dollar naman ay katumbas ng 7 pesos and 88 centavos. Ang British pound ay 82 pesos and 97 centavos, habang ang euro naman ay 71 pesos and 77 centavos. Ang Canadian dollar ay katumbas ng 44 pesos and 92 centavos, habang 16 pesos and 45 centavos naman ang Saudi Arabian rial. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
At dito na po nagtatapos ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Ako po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Susunod na po ang ating segmentong Balitang Sports na ihahatid naman sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo. Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGovPH Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGovPH Super App. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Narito naman po ang sports balita. Umangat ang rain or shine pagkatapos ang isang dramatikong 115-111 panalo kontra Barangay Ginebra para kunin ang Game 1 ng kanilang Best of 7 semifinal series sa PBA Season 50 Commissioner's Cup Miyerkules sa Inari Center sa Antipolo. Umarangkada ang Elasto Painters sa isang 11-0 finishing kick kung saan tinapos ng jumper ni Gian Mamuyak sa huling 38.1 seconds para sa 113-107 abante. Pero gaya ng nakasanayan, hindi basta sumuko ang Never Say Die Ginebra. Sa kabila ng pagkabagok ng ulo matapos maapakan ng paa ni Jonard Clarito, kumamada si Scottie Thompson ng krusyal na 4-point play sa 19.5 seconds para idikit ang score sa 113-111. Tinapos ni Clarito sa pamamagitan ng dalawang free throws para sa 115-111 panalo. Ngunit hindi pa tapos ang laban, isang posisyon lang ang pagitan. Nagkaroon pa ng tsansa ang Gene Kings, nag-airball si RJ Abariento sa potential game-tying shot. Nakuha ni Troy Rosario ang offensive rebound, pero binura ito ni Clarito sa kanyang second chance attempt. At nang magkamayan na sina coaches Tim Cone at Yeng Giao, biglang umapila si Cone, may oras pa raw. Sa review, lumabas na may 0.5 seconds pang natitira. Sa huling inbound ng Ginebra, muling naging bayani si Clarito, binulabog ang pasa ni Thompson papunta kay Justin Brownlee habang mahigpit na binabantayan ng ROS ang 4-point line para tuluyang iselyo ang Game 1. Nanguna si Jalen Johnson sa isang mabangis na 40-point, 19-rebound performance kasama ang magkakasunod na 3 sa end game na nagbigay ng kontrol sa rain or shine. Umalalay si Clarito sa kanyang 25 puntos at 6 na rebounds habang si Mamuyak ay nagdagdag ng 18 puntos at 5 assists. Sa panig ng Ginebra, kumamada si Justin Brownlee ng 32 puntos, may kasama pang 5 rebounds at 5 assists. Nagambag naman si Abarientos ng 21 puntos at 4 na boards habang nagtapos si Thompson na may 17 puntos at 7 rebounds. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Pumasok ang game-winning 3 ni Mason Amos para itulak ang De La Salle University sa 79-78 panalo kontra University of Santo Tomas sa 19th PhilOil Preseason Cup sa San Juan. Naglista si Amos ng 13 puntos, 5 rebounds at 3 assists, kabilang ang game-tying triple bago ang kanyang panapos na tirada. Malaki rin ang ambag ni Jacob Cortez na kumana ng clutch triple sa huling 2 minuto at nagtapos na may 13 puntos, 6 na assists at 4 na rebounds. Para sa UST, nanguna si Collins Akowe na may 16 na puntos at 13 rebounds pero mintis ang kanyang potential game winner.
Nagambag din sina Mark Liemet ng 16 na puntos, Koji Bonaflor ng 11 puntos at Ice Danting ng 10 puntos. Sa mainit na overtime duel, pinangunahan ni Jonathan Manalili ang Colegio de San Juan de Letran sa 75-71 panalo kontra College of St. Benilde. Naglista si Manalili ng 14 na puntos habang sumabog si Jimboy Estrada sa 21 puntos at 5 rebounds. Nagambag din si Chad Gamad ng 10 puntos at Kevin Santos ng 8 puntos. Para sa CSB, nanguna si Allen Liwag na may 13 puntos. Samantala, Lyceum wagi rin sa overtime kontra Arellano. Pinataob ng Lyceum ang Arellano 82-75 sa likod ng 22 puntos ni Renz Villegas at all-around explosion ni Matthew Rubico na may 14 na puntos, 9 na rebounds, 7 assists at 5 steals. Nagambag si Jonathan Daileg ng 13 puntos habang si Roger Ondoa ay nagtala ng double-double. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo at nagbabalik na po si Erwin Peñano. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat Leo para sa ating sports balita ngayong araw. Mga kababayan, sumapit na po tayo sa pagtatapos ng ating palatuntunan sa araw na ito. Pero bago po tayong tuluyang mamaalam, pasalamatan muna natin ang ating mga nakasama sa pagbabalita sa balitang negosyo at kalakalan na inihatid ni Steph Vicente, kay Leo Magpayo para sa ating balitang sports, sa mga nakasama nating reporter na nagulat mula Luzon hanggang Mindanao sa production side kanila Drizzle Nanyong at Jay Arevalo, sa ating mga kasama sa Master Control na sina Milo Junela, Susan Aison, Hiro Lucero, Justin Osias at Anthony Pimentel, at sa aming station manager na si Ginoong Ray Sampang. Subayin niyo po ang mga may init na balita sa araw na ito. Ako po muli si Win Peñano. Naway manatili po tayong malusog at ligtas at pagpalain po tayong lahat. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.